Hanapin ko lang po yung ating topic now. Meron po akong special topic po sa inyo na Soho fish. Para magsiin ko muna yung mga walang magawa or mga friends, kaso iba ang pakay nila, so hindi natin kailangan pansinin yung mga yan. So, never mind them. Our topic for today is about the story of the mouse, yung rat. Story ito ni William Robert Givan Galeta. So, that time po, nakagat po siya ng isang daga malaki while he was sleeping. Then, dinala po nila dun sa doktor para to have an injection for rabies kasi delikado po yon. So, dinala doon. Then, after nun, yung mga next day po ata yun, tinatawas nila sa akin dahil need ko rin malaman kung ano talaga yung kumagat sa kanya. At ang totoo po, sorry po, mali na naman po, sorry, take 2. Then, ang totoo po niyan ay kinagat po siya ng malaking daga. Kasi nakita niya siguro, so he know that kind of rat na malaki daw. So, tinawas ko pa rin. For sure ba na malaman? But, unbelievable po ang nangyari. Nung gagamutin na siya, pauusukan namin sana. Then, before that, I do tawas for him first. Then, while I'm live in Kumu, tinawas ko siya. Pinakita ko po. That's a very special time na first time kong pinakita yung how to do tawas. Yung pagtatawas ko, nilive ko po dito sa Kumu. Then after that, while waiting at yung syempre, yung product nun, yung time na yon, yung anong lalabas, I was surprised po. At ang Holy Spirit po ay talagang totoo po. That time na marami na pong miracles na nangyari na I asked to God na ipakita niya po at ituloy-tuloy ko po ang paggagamot once na totoo na po yung mga. So, hindi po nagsinungaling sa akin ang Jesus Christ, Holy Spirit, my guardians, angels. It's true po. It happens sa lahat ng miracles. Marami na pong miracles na nangyari na sa paggagamot ko. So, need ko itong ituloy-tuloy. Need kong ipaalam po sa inyo. Para po yung sinasabi ni God na believe. Para po maiparating po sa inyo na totoo po to at hindi po ito gawa-gawa. So, that was time na na-shock po ako. Nakakakilabot po talagang pakiramdam. Imagine, I do tawas live po Ginawa ko po yon. At I don't know kung gaano kalaki yung daga. So that time po, pagkatawas po,
Siyempre, of course, you must pray first as to Jesus Christ, to the Holy Spirit na pag magagamot ka, sa puso, na lahat po ibibigay mo, ipakita niya po kung ano po ang nalalaman. Siyempre, ang Holy Spirit po ang nakakaalam at I'm doing only my yung gift, yung binigay sa akin ng Lord na gift. Just doing that. Then after that po, while I'm live, then after my live, pinakita ko pong live dito sa Kumu. Ewan ko po kung sino mga nakapanood that time, but it's true po. Talagang live po, pinicturean ko muna, then pinakita ko po live sa baso. Then imagine po, ang lumabas. Oh my God! It's impossible. Talagang ang mga tao nagtawanan yung mga nanood doon dahil mga bata. Siyempre, ang bata rin hindi po yung magsisinungaling. Never na nagsinungaling po sa akin ng Holy Spirit. So, you must believe po. It's true po. Patotoo lang po ito para hindi kayo magtataka kung bakit ganyan. Wala nang question. Only God knows. That's the answer. So, it's a gift from Lord. So, accept natin. Lawakan natin ang ating pag-iisip. Bigay ko sa taas yan, gift na yan. Nobody can do that. So, I accept that 100%. So, I'm willing to share with you what happened that time. So, may karugtong po to. Isang gabi po, nagkataon ng daga. Habang pinatuloy po, tumutulong na hanggang sa kamay po. Kinabukasan, nagkatawas po ako sa antinaribig po. At kitang-kita po talaga sa tawas ang dagat. May kita po niya sa YouTube channel ng Maribig Beleta po. Subscribe na po kayo. What's in YouTube, like and share. Please. Thank you very much. Shout out po sa inyong lahat dyan all over the world watching right now. At kung sino man po ang mapadaan sa YouTube, daanan niyo po ang Maribig Beleta. Share. Like and share. Thank you very much. God bless. So watch at ito po ang karugtong niyan. Thank you. Hi guys, good afternoon. Sensya na nakasumbrero ako kasi pinatago ko yung aking white hair. Gusto ko lang mag-share about sa panggagamot ng ipag ko. Gusto ko lang magpatotoo dahil para malaman ng ibang tao na nakakagamot ko siya. Yung anak ko kasi minsan natutulog siya, bigla na lang siyang nagising kasi yung pala kinagat na siya ng daga. Pagising niya, tumutulo na yung dugo sa kamay niya, tuloy-tuloy talaga, malakas yung tulo. Tapos hinanap yung daga, as in malaki talaga siya. Tapos, nung kinabukasan na, tinawa siya ng auntie niya. Pangalan niya po ay Maribig Beleta. Papapanood niyo din po siya sa YouTube. Meron po siya YouTube channel. Tapos po, ang lumabas talaga doon sa tawas niya, ang ginagamit niya po sa pagtawas ay egg lang po at saka tubig. Pero makikita mo talaga yung itsura ng daga, as in dagang-daga talaga yung picture na lumabas doon sa baso. Doon sa snow at sa tubig. Kaya nakakapagtaka, so amazing talaga yung ginagawa niya na panggagamot kasi natural lang po talaga. Ano talaga yung dedication sa faith niya sa ginagawa niya, at yun ay dahil sa malaking pananampalataya niya sa Diyos. Doon siyang humugot ng kalakasan para magawa niya yung panggagamot. Marami na rin nagpagamot sa kanya, marami na rin siyang napagaling. Unang-una na yung bayaw niya,
na makikita nyo rin po yung sa videos na in-upload po sa YouTube channel niya. Makikita nyo po doon, may testimony din po doon yung asawa niya. At makikita nyo rin po yun, yung tao na yun na as in, hindi namin nakalain na gagaling pa siya ng ganyan na siya, malakas na siya ngayon. Kasi makikita niyo yung mga videos niya doon na halos namamaalam na siya, pero dahil sa paggagamot ng ibag ko, pineta, napagaling siya. At ngayon, nagpapalakas na lang siya ng gusto dahil talagang tumalab or nagamot talaga siya ng ibag ko by the power and faith sa ating Panginoon. Kaya po sana, lahat po ng mga gusto magpatawas o magpagamot, yung mga tao na pabalik-balik na sa doktor, hindi malaman kung anong sakit, pwede po kayo lumapit sa kanya dahil yun din po ang mission niya, mag-reach out sa mga tao na kailangan ng spiritual healing para matulungan niya. Yun ang mission niya talaga, matulungan yung mga tao na kailangan ng paggaling na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Although meron siyang mga nakikita din, mga nagpapatawa sa kanya, meron din siyang nakikita na medical na kailangan gamutin siya ng medical. At yun din ang pinapayo niya sa nagpapatawas kung medical information niya or sa spiritual or sa mga nakapaligid na hindi natin nakikita. Kaya kung sino man po yung may gusto or willing, may pananampalataya sa Diyos na meron siyang ginagamit ng mga tao na katulad ng ipag ko na kaya magpagaling through faith as a power ng ating Panginoon, na siya po ang ginagawang kasangkapan or gift, binigyan siya ng gift para manggamot. Kaya maraming salamat po. God bless everyone.